malaman din ng lahat. Okay? So ngayon, okay, yung topic natin is about sa ating system. So kung may mga bago dito, so nakikita ko si Ma'am Mimi bago. Tapos bagong nilumot si Ma'am Gina Linas. 'Di ba? Tapos si Ma'am Eileen, parang ngayon ko lang din siya nabasa, okay? So syempre, yung gagawin natin ngayon is more lang yung sa ticketing lang yung gagawin ko. Okay? So yung iba, pahapyawan ko na lang para syempre, 'di ba? May mga idea na din kayo. Pero focus tayo kasi more talaga dito is ticketing, tama ba? Okay? So yung topic natin ngayon is TWO. So yung TWO natin, mahaba siya, maraming topic. So kung uubusin natin lahat, mababagot lang kayo. 'Di ba? At saka hindi rin papasok lahat sa utak nyo. So pipili lang tayo ng mga topic na kahit isa lang or dalawa, at least may natutunan. Okay? Yun yung mahalaga. So ngayon, nakahanda na inyong mga papel, mga notebook. Uy, kailangan nyo talaga magsulat. Alam nyo ba? Oh, nakasulat na ako, yung isang notebook ko puno na, puro TWO. Di ba? So, dapat Dito lang sa magsulat tayo. tissue, ma'am. Sa tissue na lang magsulat ako. Naku, Diyos ko. Everyone. Pag nakalimutan mo, pinahid mo sa sipon tissue, wala na yung pinag-aralan na sinulat, di ba? Alright, so ngayon, okay, handa na ang lahat. So siguro naman handa na ang lahat, no? So magtatagalog na lang ako kasi may Tagalog talaga ba? So minsan, pag nagka-mix naman yung mga sinabi ko, intindihin nyo na lang, ha? Kasi alam nyo naman, Ilongga ako, pinagalong Ilongga, Cebuana, ano. Oo, pinaghalo-halo ako. So yung ano ko, halo-halo din. Okay lang, so sana maintindihan nyo at para hindi tayo tumagal, magsimula na ako. Okay lang? So, mag-share screen lang ako para naman, di ba, may masundan kayo konti. Kasi medyo maraming topic to. So, dito lang tayo sa travel and tours. Grabe yan, may travel and tours na kayo. Nakikita niyo screen ko? Yes po, ma'am. Yes, ma'am. Alright, thank you so much. Ayan. So, ngayon, welcome po sa ating technical web tool orientation. Okay? So, disclaimer sa mga baguhan, okay? Yung ating company po ay nagkakandak po or nagbibigay sila ng mga scheduled trainings katulad nito, mga orientation, okay, sa system natin and demos. Okay? So, nire-recommenda ng ating company na kailangan talaga mag-training muna, okay, pag-aralan muna yung system natin o yung business natin bago tayo mag-offer sa iba. So, malinaw po ba yon? So, kung hindi ka nakapag-training at may nangyayari, instead na kumita ka, nalugi ka, kasalanan mo na yon. Kasi hindi mo pa siya inaral. Di ba? So, wala akong pananagutan doon yung company. So, isa pa, okay, yung account natin, so sa lahat dito ng mga global accounts, kumbaga yung ano lang, tawag dito yung 8998, 5998, di ba? Kung yun lang yung mga account natin, ang tawag doon is Global Pinoy Package. Kumbaga, home base lang talaga or personal use yung ating account. Malinaw? So kung ikaw kung gusto mo na magkaroon ng tawag dito, physical store, yung store talaga na malaki na, okay? Yung pupuntahan ka talaga ng tao, so kailangan mo makipag-usap diretso sa sponsor mo. Kasi tutulungan ka niya, okay, kung paano ma-upgrade at ma-update yung system mo. So malinaw po ba yon? Malinaw ha. So walang mag-o-offer ng services na hindi pa alam yung system. Okay? So ngayon, quick guide lang. Okay, kailangan una-unang tips sa lahat, pinakamahalaga. Okay, memorize your registration code, username and password. So alam ba lahat ng mga bago natin dito kung ano yung registration code, ano yung username, ano yung password, saan yon? Alam ba? Pag hindi alam, magtanong ha. So kailangan may notebook kayo kung saan nakasulat, okay, yung mga mahahalagang mga details ninyo. Huwag sa tissue, Ma'am Jenny. Okay, kasi kapag ikaw nangailangan ng tissue, doon mo pala naisulat na na flash.
Tama? So, dapat doon sa magandang notebook na, alam mo yung notebook na mahal mo na ayaw mo, di ba? Ayaw mo siyang matupi. Yan, doon mo siya ilalagay para talagang makikip mo siya. Okay? Tapos, kailangan mayroon kayong mga mobile number. Tapos, mga active na email address. Okay? Na para lang talaga sa inyong business. So, kailangan alam niyo yung password. Kasi kailangan at gamit na gamit dito yung email address natin. Okay? Pati yung mobile number. So, kung wala kayong nakalimutan yung email address nyo, so gumawa kayo ng bagong email address para lang sa business. Okay? Para hindi siya maghalo-halo. Okay? At never na never ninyong wawalain ang inyong registration details. Never na never. Okay? Mawala man si upline mo, kailangan yung registration details mo andyan. Kasi yung negosyo mo andyan, wala kay upline. Okay? So, kailangan nating familiarize ang ating system. So, kung wala pang mga laman yung system natin, okay, pwede natin yung bulabugin muna. Hala, pindot kayo ng pindot dyan sa system. Okay lang yan. Wala namang load. Diba? Wala namang laman. Walang fan. Pero pag may fan na, naku, mag-ingat ka. Baka kung saan-saan mo pinindot, saan-saan pumunta yung pera mo. Tama? So, pindot-pindot lang habang wala pang fan. Diba? So, dapat ma-familiarize mo yung system. So, ngayon, registration, o kung paano mag-register ng eCash account. Ito yon. Di ba? Kung bagong-bago ka, okay, username. Ano yung username? So, pag username, ganito yon. May big letter, may small letter, may number. Di ba? Na nilalagay. Okay? So, kailangan, okay, the maximum is 8 to 16 characters. So, pag hindi siya umabot ng 8, okay, parang hindi siya mag-go. So, ano siya, parang weak na password. Hindi siya tatanggapin. So, dagdagan mo isa para maging 8. Okay? So, maghanap ka lang ng number dyan o characters na gusto mo. Right? So, next, login password. So, kung may system na tayo, di ba makita nyo, may username, login password, mahalaga po yun. Okay? So, combination of small and big letters and then numbers and special characters. Okay? So, katulad niyan sa akin, so may hash akong nang nilagay, tapos pangalan ko, tapos yung, depende sa inyo kung anong number ilalagay nyo dyan. Ha? Okay? So, kailangan ito siya, wag na wag yung wawalain. Ito pang isa, transaction PIN. Ngayon kasi, transaction PIN na. So, combination of 6 numbers na gusto ninyo. Okay? Na hindi nyo makakalimutan. Ito siya na details, yung sinasabi ko kanina, na kailangan yung ikip. Na kahit mawala yung upline ninyo, okay, basta't meron kayo nito, magagamit nyo ang system nyo. Kasi hindi natin alam kung hanggang kailan yung mga upline nandyan. Diba? Kasi may mga upline nawawala. Okay? So ngayon, kung nag-rely ka sa upline mo na nakasulat yun kay upline yung mga details ko, paano pag nawala? Paano pag hindi mo na siya makontak? Paano pag block ka na? Di wala na rin negosyo mo. Tama? So kung wala pa kayong mga details ng sarili nyong account, ngayon pa lang, nandyan pa yung mga upline nyo, i-message yun na. Upline, ano yung account details ko? Isulat nyo talaga at itago sa baul. Mahalaga po yun. Okay, so next, paano natin gawin si CSR? Ito rin yung una-una nating dapat malaman paano gawin. Bakit? Kasi dito tayo maglilikramo, hindi kay upline. Si upline, katulad lang din natin. Okay? Katulad din natin, nag-learn din. Okay? Kasi nauna lang sila kasi upline yung, kaya upline tawag natin sa kanila. Pero honestly, pari-pariho lang talaga. Okay? Pari-pariho tayo ng nililearn, pari-pariho tayo lahat. Pari-pariho tayo ng system. Okay? So, dapat alam natin kung paano mag-CSR. So, pagpunta ka lang sa Google search, okay, i-type mo lang ito, Unified Product and Services. Ayan, kopyahin mo lang yan. Tapos, siyempre, enter mo. So, lalabas ito. Okay, makita mo dyan si CSR, si home. Okay, tapos, dito ka mag-submit ngayon. So, i-fill out mo lang to, pangalan mo, email address mo. Ayan, pangalan mo, email address mo, range code. So, yung range code ha, kailangan alam nyo rin to. Subject, ano ba, bakit ka nag-CSR, anong kailangan mo? O, diba, anong problema mo? Description, na dito ka na ngayon magdakdak kay CSR. Pero huwag niyo awayin si CSR ha. Okay, i-message nyo lang ng i-message. Okay, after dito, okay, meron dyan sa baba, submit. So, i-submit nyo lang. Okay? So, ngayon, sa Google search yon. Ngayon, dito naman sa ating account. Okay, sa B2 natin, yung sa cellphone, sa app. Okay, so pag open nyo po ng inyong Unified, okay, hindi pa kayo magla-login, sa baba may customer support na.
Pero pag naka-login na kayo, okay, dito naman sa baba ng pangalan nyo, may customer support din. So ngayon, visible na masyado kung saan nyo hanapin si customer support. So kung may problema kayo, okay, diretso na kayo kay CSR. Kasi si CSR lang talaga yung makakatulong. Pwedeng magtanong sa mga group, sa mga GC natin, paano gawin, kasi yung iba may mga experience na. Okay? Pero, wag mo talagang kalimutang mag-CSR ka. Right? So, okay ba? So, ngayon, pag pinindot mo yon yung customer support sa ating app, okay, ganito din siya lalabas. So, halimbawa, mag-submit ka ng ticket. So, anong pangalan mo, email address mo, reg code mo, ayan. So, ano yung gusto mong gawin? Ano ba yung problema mo? Ano ba yung pa-follow up mo or something? Ilagay mo lang dyan, tapos dito maglalagay ka kung ano ba yung reklamo mo. Diba? Tapos, pag masubmit mo ito, okay, may darating sa email mo nito. Okay, may darating sa email mo. Tapos, i-click mo lang yan. Ito yon. So, punta ka sa email mo, i-click mo to, follow-ups for insurance. So, ito kasi yun. O, pag-click ko nito, okay, lumabas ito. Okay? Tapos, yung kita niyan dito, okay, write a message. So, dito kayo mag-uusap ni CSR. Tapos, send mo lang after mo magsagot ng tanong niya. Diba? Pag may tanong siya, sagot ka, o send mo lang. So, ganun lang ka-easy, ha? Okay? So, kailangan talaga may sariling email. Right. So ngayon, ayan. So excited na ba? So welcome po sa ating airline ticketing kasi alam niyo na ngayon mag-CSR, 'di ba? So kung may problema kayo sa ticketing, alam niyo na kung saan pupunta. Ha? So alam niyo na pupunta kay CSR. Okay? So welcome sa ating airline ticketing. So bago ang lahat, bago tayo mag-book ng ticket, okay, ito yung dapat natin alalahanin. Reminders. Okay? So children aging 2 to 11 years old, ang bayad nila is katulad na ng adults. Okay? Kumbaga, wala na silang discount. Okay? So, hindi sila pwedeng i-book na magkahiwalay sa guardians or sa parents or sa kasamang adult. Malinaw? So, infant passengers must book together with the parents or guardians. So, lalong-lalo na yung infant. Diba? So, hindi pwedeng i-book sila ng hiwalay. So next, so sa mga passenger natin na mga senior citizen, okay, kailangan hingan nyo sila ng citizen ID, senior citizen ID. Okay? Tapos, okay, pwede kayo mag-CSR, pwedeng hindi na. Kasi pag book nyo doon ng senior citizen, hihingan ka naman ng ID ng senior, so ipasa mo lang. Okay? So ngayon, pag hindi mo siya maipasa kasi naglilikramo si system bakit hindi tinatanggap, so i-check mo yung format ng iyong sinend na screenshot. Okay? Kasi may tinatanggap ng na format dito sa ating system. So kailangan naka-PNG siya or naka-JPEG siya without E. Okay? Malinaw ba yung sinabi ko? Okay, naalala ko yan kasi siningit ko yon, ha? Pag-submit ng picture, okay, sa CSR ng passenger, kailangan yung picture naka-PNG yung format. Okay, PNG. Okay, at saka naka-JPEG. Okay, without E. Okay, additional reminder, so kailangan, bago tayo mag-book ng ticket, hingan natin ang ating mga pasahero, mga kliyente, o sino man yan, di ba, ng ID. Para maiwasan ang mali na spelling ng pangalan. Kasi pag mali ang spelling, ibig sabihin stress yon. Okay? So, kailangan i-double check palagi ang spelling bago mo i-proceed kasi mahalaga yon. Okay? Always ask sa client mo kung meron siyang dalang bagahe kasi mahal na ngayon mag-add-on ng bagahe at mahirap na hindi katulad dati. So, nagbabago din ang system ng mga airlines. Okay? So, dito, okay, kailangan pag nag-cater ka ng transaction, kailangan hindi ka busy. Kailangan wala kang ginagawa. Okay? Hindi ka nagmamadali. Kailangan, okay, yung mood mo stable. Diba? Kasi pag galit ka na po, diba? Hindi stable yung mood mo. Baka magkamali ka, di lalo ka tuloy na galit. Okay? Pag sobra ka namang masaya, okay, o wag ka na munang mag-book. Baka yung kasayahan mo, nagkamali ka, di nalungkot ka, nagka-problema ka tuloy.